Welcome everyone to Weekly News and DW with Major Tidbits, and the topic for this video is Sara, may ipapapatay? Ale! Bakit mo sinabi tong mga to? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sa gitna ng kanyang bombshell rambling sa di umano'y katiwalian ni Liza, Ferdinand Marcos at Martin Romualdez, mga panggigipit di umano ng Kongreso sa kanya at ng kanyang pamilya, ang paggamit ng kanyang pangalan at ng opisina para sa mga ilegal na gawain. Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki. Pangbatikos sa kanya sa harap ng media at pagpapaumanhin kapag nakapatay na yung camera. Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara Hindi ko naman gusto tong... It's just so freaking weird na she has a law degree and willingly spew this out. Ang sabi pa nga niya, no joke. Like, ate, natutuwa nga ako sa mga sinasabi mo kasi I know na those bombshell rambling revelations are something that we should be looking into kasi marami kang sinasabing ad-libs and I don't think that it is rehearsed in the most minutest of sense. Talagang we need to be looking into what you just said, lalo na sa mga pinamimigay raw na pera, sa mga kinukurakot ng House Speaker, ng Presidente at ni Liza. Talagang nanggagalaiti ka habang kinukwento yung mga sinasabi mong ginawa ni Romualdez at Liza. So, maybe we should be looking into that. Pero, na-overshadow silang lahat dahil sinabi mo na you have already contacted someone to kill the three people. The three most powerful people in the country. Of course, we won't know how to take this. Kasi, imagine this, you're his VP. Magka-tandem kayo, and a few years later, all of the talks about unity, hahantong pala kayo sa ganito. Diba? Ang weird. Sila Marcos, Romualdez ba ang mga nagpa-gurger sa'yo nung una? Why did you have to admit it live on the internet? Bakit mo pa sinabi yung ganon? Maybe to give a warning kanila BBM, Liza Araneta, and Martin Romualdez to tread lightly, especially since nasa loob ka ng batasan pambansa. Balwarte nilang tatlong magkakamag-anak. Now, alam mo, this was too much for 1 week. Yung mga ganitong bagay, inaabot ng buwan. Sabi nga nila, there are months where nothing happens, and there are days where months happen, or something like that now. Nakalimutan ko yung exact quote. Pero, of course, kinokondena ng lahat ng personalidad yung mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. I even saw it on my feed on YouTube and Twitter. And international ones at that. Kaya alam mong naging mainstream to. Pero, ang makikita mo doon, yung mga pinagsasabi lang ni Vice President Duterte laban sa First Lady, sa Presidente, at sa House Speaker. What you won't see in the headlines ng mga balita is whatever Sara said before that. Whatever Sara said after that. Hindi mo makikita kung nasaan yung mga sinasabi niya laban sa tatlo at sa buong sistema ng korupsyon. And
that's a bad PR move. Kasi yung cause mo, yung lapse of judgment mo, ng marambling mo, na overshadow yung mga pinagsasabi mong pagsisiwala sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi mo makikita sa headlines at ang regular ng tao, headlines lang din naman ang binabasa. So, ang pangit no, di ba? Sayang yung mga sinabi mo, VP Duterte, kasi maganda sana kung na-highlight, and I'm not even supporting you, nor am I supporting the Marcoses, dahil nakakapanbili at nakakapanlumo yung mga sinasabi mo tungkol sa kanila at yung sinasabi nila tungkol sa iyo. Not to mention yung mga bagahin nyo pa bago kayo dumating sa opisina ng ehekutibo. Kasi si Marcos, he's trying to emulate Aquino with a worse baggage. Masaya lang ako na naglalaban kayo, na nagsisiraan kayo, kasi you two feed off of each other's popularity. Medyo nakakalamang lang ngayon talaga si BBM kasi bumaba yung rating ni Sara, samantalang si Marcos at Romualdez, not because of anything they've done, but because of what you said, went up. She needs to recover some more goodwill with the rest of the Filipino people, lalo na sa mga kakamping, sa mga dilawan na kanyang patuloy na dinidemonize. Dahil yung mga DDS, they'll support you no matter what. At yung mga Marcoses, yung mga loyalista, well, you'd probably turn some of them into Duterte fans or at least Duterte tolerators. Pero don't say stuff like that because that's just unhinged. Ang pangit lang kung ayun lang sana sinabi mo, kung nagmura-mura ka lang, siguro hindi mo overshadow yung mga sinabi mo patungkol sa mga isiniwalat mo kay Romualdez, kay Marcos, at kay Araneta Liza. Pero totoo naman yung sinasabi mo. Totoo naman na pinipersecute ka nila. That's no secret. Pero hindi maririnig ng taong bayan yung sinabi mo na katiwalaan kung sasapawan mo ng solicitation ng assassination sa mga matataas sa opisyal ng gobyerno at si BBM. The ones that control the power. Ayun lang ang i-focus nila. Maganda na sana yung pagsiwalat mo lang na kung totoo yun at meron kang resibo katulad ng sinasabi mo. Pero wala ka naman kasing makinarya na kina Marcos lahat, kaya kahit mahirap, sana naman pigilan mo yung mga meltdown na ganyan. If not for decorum, not for decorum's sake, for the Republic's sake. Dahil kahit gaano katama yung sinasabi mo, katulad ng sinabi ko dun sa last episode with Trillanes, kung puro ka salita ng ganyan, divisiveness, puro galit sa gobyerno ang nasa isip mo, yun ang lagi nakikita ng tao, sa iyo siya magagalit. Hindi doon sa sinisiwalat mo, kahit gaano katama yung gawa mo, kahit na wala kang bagahe. Si Trillanes, walang bagahe yan, pero galit na galit pa rin ng tao. Tignan mo si Duterte ngayon, ang daming bagahe niyan. Ang daming issues na nagsistick. Dahil sinasabi nila, may evidence. At the fact na hindi niya dinidepensa yung sarili niya proves that at least some of those must be true according to some thinking. Dahil kahit gaano nga katama yung sinasabi mo, magagalit ang tao sa'yo kung puro yap ka ng galit or yap ka ng divisiveness, yap ka ng yap patungkol sa inis at mga maling ginawa ng nakaupo. Kasi yung mga nakaupo, makikita ng tao na merong binigay sa kanila at dun lang matutuwa na sila. And that's sad, di ba? Pero that's how it is. Kung papatungan mo ng mga pagbumurang hindi as charismatic as your fathers kasi wala kang riz kung ikumpara sa tatay mo. Tapos ma-overshadow pa yung sinabi mo. They'll dismiss you like you're a crazy cook. Sinagot agad ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinagsasabi ni Sara. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country,
we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. He echoed the same sentiments I made a few months ago patungkol naman dun sa crash out ni Duterte sa mga tanong sa kanyang libro. Hindi na sana to lalaki pa kung sinagot niya na lang yung mga tinatanong sa kanya at polite siya sa pagsagot. Kung gusto niya, doon siya sa Quadcom ilabas lahat ng gusto niyang sabihin. At least doon, may audience siya and it will be on the record. Take a divergence, take a digress, and air out the dirty laundry. And don't publicize your plan of hiring an assassin to kill the president and his first lady along with his cousin who is also the House Speaker. Duterte also said and compared himself to Ninoy Aquino Jr. na pinapatay. Ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pass. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. That we know of, na theoretically or hypothetically or allegedly, pala, ang daming word for postulate, na pinapatay raw ng mga Marcoses. And that's weird, no? Sasabihin, samantalang almost in the past 6 years, you have denigrated, you have kind of trashed on the Aquino legacy after catching onto it since you became a person till 2016. Kasi yung lola mo, yung tatay mo, ikaw, dati kayong mga dilawan. And you have been for quite a long time. Diba? Tapos, ngayon, yung mga Aquino has nothing or doesn't want anything to do with you. They disavowed what you said na papalagang tao. Kasi nga, ayaw nila sa'yo. You are too brash. You are too something, something, something. I can't think of another word kasi hindi ito scripted. Frick! I should have probably take the first. Anyway. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Di ko alam yung name mo pero you should subscribe. You Muhammad Smith? I don't fucking know. John Smith? Salamat sa manunod mga kabayan. For me, like, subscribe, follow my links in socials and over. Choose that would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.